Patuloy na nagkakaloob ng tulong ang Office of the Vice President sa mga pamilyang naapektuhan ng malupit na pagbaha dulot ng magkakasunod na mga bagyong dumaan sa bansa. Ayon sa Office of the Vice President nitong Huwebes, nakapagbigay na sila ng tulong sa 1,200 pamilyang naapektuhan sa bayan ng Balungao, Pangasinan. Dagdag pa rito, inaasahang makararating din sa bayan ng Umingan ang karagdagang 2,443 relief at food boxes ngayong Biyernes. Sa kabuuan, mahigit 3,400 na pamilya na ang natulungan ng Office of the Vice President sa mga bayan ng Pangasinan na binayo ng matinding baha. Ang bawat relief box na ipinamamahagi ng Office of the Vice President ay naglalaman ng mga food packs, hygiene kits, kumot, banig, mga lamok, pananggalang na kulambo, slippers, mga expandable na water jug, at iba pang mga pangunang pangangailangan. Hindi lang sa Pangasinan nangyari ang kanilang mga operasyon. Noong Miyerkules, nagsagawa din sila ng pamamahagi sa Quezon City. Partikular sa 3 evacuation center sa mga barangay ng Balingasa, Manresa at Apolonio Samson, kung saan higit 500 pamilya ang nakinabang sa mga relief goods. Sa kabuuan, sinabi ng Office of the Vice President na mahigit 6,000 na relief boxes na ang naipamahagi mula noong simula ng linggo at patuloy ang kanilang tulong sa mga apektadong lugar sa Western Visayas, Northern Luzon at Metro Manila. Para matulungan ang mga evacuees, sinamahan pa nila ng Office of the Vice President kalusugan food truck na namahagi ng mainit na pagkain at tubig sa mga evacuees, mga frontliners at mga volunteers sa kabila ng walang tigil na ulan dulot ng mga bagyong tropikal at ang habagat. Torre versus Baste, sabayan na. Ngayong linggo, itinatakda ang isang matinding boxing match sa pagitan ng pinakamataas na opisyal ng kapulisan, si Police General Nicolas Torre at ang acting mayor ng Davao City, si Baste Duterte. Ang laban ay gaganapin sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila sa darating na linggo. Ayon kay Torre, sinabi niyang, "Kung ready sila sa venue, I can show up, pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. A ring has already been set up there para sa Sunday." Inamin din ni Torre na may mga sponsors na para sa event, kaya't wala nang dahilan para hindi matuloy ito. Sinabi pa niya, "Whether he shows up or not, may mga sponsors na may nagsabi na magdo-donate na lang ng mga ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at baha." Sabi pa niya, "Kung wala naman siya, ay magdi-distribute na lang kami ng ayuda." Habang patuloy na tinatamasa ng mga Filipino ang matinding epekto ng malawakang pagbaha, nanawagan ang mga senador na bawasan ang mga magarbong display at ang red carpet na fashion sa nalalapit na ika-4 na State of the Nation Address, SONA, ni Pangulong Marcos. Nanawagan si Senator Juan Miguel Mix Zubiri sa mga opisyal ng gobyerno na bawasan o alisin na ang pomp and pageantry na kadalasang kaugnay ng SONA ng Pangulo. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagdurusa ng mga Filipino dulot ng matinding pagbaha na sumalanta sa buong bansa. Sa isang pahayag noong Huwebes, Hulyo 24, binatikos ni Zubiri ang labis na red carpet fashionista walks na may kasamang mga alahas at sinabi niyang hindi ito naaangkop sa sitwasyon ng mga nasalanta ng pagbaha. Huwag tayong maging kapal mukha o manhid sa pangyayari sa ating mga kababayan, ani Zubiri. Dapat tigilin muna yung mga red carpet fashionista walk na complete with diamante pa, dagdag niya. Binigyang diin ni Zubiri na ang pagpapakita ng malasakit at pagkakaisa ang dapat na manguna at hinihikayat ang mga opisyal na pagtuunan ng pansin ang kalagayan ng mga biktima ng baha. Karamihan sa kanila ay naglalakad sa baha at nanganganib mahawa ng mga sakit gaya ng leptospirosis. Yung mga naglalakad sa baha at exposed sa leptospirosis ang dapat natin intindihin, aniya. Kasama sa panawagan na ito si Senator Loren Legarda na nagsabing ang pagbubukas ng Senado at ang SONA ay dapat gawing simple at akma sa kasalukuyang panahon. Ang mga tao natin ay nagdurusa mula sa baha, pahayag ni Legarda. Dapat gamitin natin ang okasyong ito para lutasin ang mga problema at hindi
para magmukhang malayo tayo sa tunay na kalagayan ng bansa. Dagdag pa niya. Ganito rin ang panawagan ni Senator Joseph Victor J.V. Ejercito na nagsabing hindi dapat maging marangya o gawing fashion show ang nalalapit na SONA. Lalo pat ang bansa ay kakatapos lang ng kalamidad na nagdulot ng matinding pinsala at paghihirap sa marami. Ayon pa kay Ejercito, ito na ang kanyang pananaw simula pa lang na hindi dapat gawing magarbong okasyon ng SONA habang maraming Filipino ang patuloy na naghihirap. Di ko nga alam bakit naging fashion show at pagarbuhan ng pananamit at gamit itong okasyong ito na parang Oscars Award, aniya. Hindi ito ang pagkakataon para rumampa at magpasikat. Hindi ito tama at hindi dapat, dagdag niya. Ang apela ng mga senador ay ginawa habang marami pa ring mga lugar ang lubhang naapektuhan ng mga ulang monsoon at bagyo at ilang lugar pa ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa patuloy na pagbaha. Ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon, halatang hindi seryoso si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa hamon nitong makipaglaban kay Philippine National Police, PNP, Chief Police General Nicolas Torre. Ayon kay Gadon, ipinapakita ng mga kondisyon ni Duterte na imposibleng matuloy ang laban. Sinabi ni Gadon na kung si Torre ay gumawa ng paraan para gawing makatarungan at kapaki-pakinabang ang laban sa pamamagitan ng pagiging isang charity match para matulungan ang mga biktima ng bagyo at baha, si Duterte naman ay nag-impose ng mga kondisyon tulad ng pagpapadrug test sa lahat ng nahalal na opisyal ng gobyerno na ayon kay Gadon ay imposibleng mangyari. Pero halata naman na hindi pala siya seryoso sapagkat nag-impose siya ng mga impossible conditions like requiring and subjecting all the elected officials under the Marcos administration to undergo drug test. Pahayag ni Gadon na nauna nang nagboluntaryo bilang referee sa laban. Napakahirap naman nun. Unang-una, hindi mo naman pwedeng pilitin yung mga yan. Dahil karapatan naman nila na tumanggi dyan at meron silang right to privacy. Kaya halatang halata na yung paghamon niya is nothing but bragadosyo. Wala nang iba. Dagdag pa nito. Pinayuhan ni Gadon si Torre na huwag na pang intindihin ang mga hamon ni Duterte dahil halatang hindi naman seryoso si Duterte sa laban. Kaya kung ako sa'yo, stop na. Huwag mo nang i-follow up yung kanyang mga paghahamon na yan. Anyway naman ang taumbayan ay alam na ikaw ay isang respetadong tao at dignified PNP chief at talagang ikaw ay talagang nagtatrabaho at ginagawa ang lahat ng paraan para sa serbisyo sa mamamayan kaya huwag mo nang intindihin yung mga paghahamon na yan. Wala naman palang katotohanan. Pahayag ni Gadon. Sa iba pang mga balita, itinutulak ni Senador Bongo sa Senado ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program 4 na PH sa pamamagitan ng inihaing Senate Bill No. 671 na layong tugunan ang lumalaking problema ng housing backlog ng gobyerno at magbigay ng abot-kayang pabahay sa mga informal settler at mga pamilyang may mababang kita. Ayon kay Go, dapat gawing national priority ang 4 na PH dahil nakasaad sa konstitusyon ang patuloy na programa ng urban land reform at pabahay. Binigyang diin ni Go ang 2023 UN Habitat Philippines Country Report na nagsasaad na nasa 3 milyon at 700,000 informal settler families ang naninirahan sa bansa kung saan kalahating milyon sa mga ito ay nakatira sa Metro Manila at madalas na biktima ng mga kalamidad. Dagdag pa ni Go, ang pagkakaroon ng disenteng pabahay ay isang karapatang pantao. Kung ito ay maresolba, makikinabang ang mga mamamayan hindi lamang sa mas maayos na pabahay, kundi pati na rin sa mas maginhawang kalusugan, edukasyon at mga oportunidad pang ekonomiya. At yan po ang mga balitang aming naiparating. Kami po ang mga reporter ni Kuya Deng. Huwag kalimutan mag-subscribe sa X-Crew para sa mga susunod na updates at balita. Maraming salamat po at hanggang sa muli.